What's up guys, kumusta na kayo? Pag-usapan natin itong si Doc Ron. Bakit kaya galit to sa mga teacher? Anong meron? Ito, panoorin natin to. I'm gonna get a lot of flack from this, pero totoo naman to eh. Isa sa pinakatamad na ehensya ng gobyerno, DepEd. Yung mga teachers na nagtatrabaho sa DepEd, isa sa pinakatamad! So, sinabi mo dahil totoo. Pero ang tanong ko naman dapat mo bang sabihin yan? Anong meron? Anong purpose mo? Di ba? Parang galit ka. Unang ano pa lang talagang galit na galit. Bakit kaya? Sige nga, tamad daw ang mga pinakatamad daw mga teacher mga guro. Okay. Na-ahensya ng gobyerno yan sa Pilipinas. Yung mga teachers, karamihan dyan, antatamad. Okay? Totoo lang, kita nyo. Paulit-ulit banggitin yung tamad. Pwede namang isang beses mo lang sabihin na tamad. Hindi mo na kailangan ulit-ulitin. Talagang gusto mong idiin sa mga tao na tamad. Bakit? Ilang beses ba pumasok ang mga bata in the last 3 weeks? O naiintindihan ako may bagyo eh. Noong mga nakarang ilang araw eh. Pero sa ilan Ayun naman pala eh. May bagyo. So anong dun? Ang issue? Gusto mo pumasok yung mga bata kahit may bagyo? Tuloy natin. last 3 weeks, bilang na bilang ko sa daliri ko, 2, 3 beses lang sila pumasok. Tapos hanggang ngayon, Friday, wala pa rin pasok, umaaraw na. Meron ka bang ng mga school bus? Fleet ng mga school bus? O may kumpanya ka na, di ba? School bus? Kasi parang sama ng loob mo, walang pasok eh. Siguro wala kang negosyo, wala kang pera. Apektado. Estudyante ka rin ba? O teacher ka ba? O ano bang trabaho mo? Di ba? Sabi, PT ka daw, physical therapist, pero sabi ng iba, masahista ka lang daw. Ba't ka apektado kung hindi pumapasok ang mga estudyante kapag bumabagyo? Alam nyo, magagalit sa akin maraming teachers ito, pero ito one thing you need to understand from me is this. I came from a family of teachers. Yung mga tita ko, yung lola ko, mga teachers, uncle ko, teachers. Ano naman kung galing ka sa pamilya ng mga teacher, ako din naman. Galing sa pamilya ng mga teacher. Kapatid ko na sumunod sa akin, yung lalaki, teacher. Nanay ko, retired teacher din. So, yung sasabihin ko ba, magiging tama ba dahil galing ako sa pamilya ng mga teacher? Ganun ko rin ba? Porque galing ka sa pamilya ng mga teacher, tama na yung mga sasabihin mo. May sablay nga, umpisa pa lang. Pero mamaya paliliwanag ko sa inyo ba't sablay to. Came from a family of teachers, pero iba yung henerasyon nila noon. Kasi nung time na yun, pumapasok sila, rain or shine. Imagine mo, pumapasok kami noon para sabihin lang na security guard na walang pasok. Papasok kami. So pumapasok kayo kahit, di ba, hindi nyo alam na wala na palang pasok. Wala kasing internet noon. Wala yata kayong cellphone. Baka wala rin kayong AM radio. Kasi ako, nung elementary pa ako, 80s, sabi nga 80s, elementary on 80s. May radyo kami, AM radio. Yun lang. Pero nalalaman namin kung walang pasok. O kaya, telepono. Wala ba kayong telepono noong time na yun? Tatawagan ng nanay ko yung school. Tapos yun, sasabihin ng gwardiya kung may pasok o wala. Hindi na kami papasok. Pag sinabing wala. Tsaka, naman kung pumasok kayo kahit wala palang pasok. Anong, dun? Ibig sabihin, mali. Mali yung ginawa niyo. Nagsayang lang kayo ng oras. It's nothing to be proud of. Sa eskwelahan, pagdating namin sa eskwelahan, sasabihin ng security guard, ay walang pasok ngayon. Ganoon kalupit ang pagpasok namin noon. Kayo ngayon. Anong malupit doon? Pumasok kayo kahit walang pasok. Mali kayo. Hindi kayo informed. Hindi nyo kayo gumagawa ng paraan para malaman kung wala kang pasok. Pasok lang kayo ng pasok. Ano naman? Ewan ko. Kasi nga pala guys, habang ine-edit ko itong video, may naalala lang ako, bakit panay public school teachers ang pinupunan niya? Diba? Panay, sabi niya, kasama daw sa DepEd, mga ganon. Paano naman yung mga teachers sa private school? Pag sinabing ng DepEd o nung mga ahensya ng gobyerno na walang pasok, sila rin naman, di ba? Hindi na nila pinapapasok mga estudyante. Ano yun, tamad din sila? Bakit di mo binanggit yun? Bakit public school teachers lang ang pinunan mo? Hindi mo kayang banggitin, hindi mo kayang punahin yung mga private school teachers? Tsaka guys, paalala lang halimbawa ito, kita nyo gamit ko microphone, yan, lavalier tawag dito di ba? May clip siya. May clip yan. Karamihan ng mga ganitong mic, may clip.
i-clip mo sa damit, ganyan, hindi mo hawakan. Huwag kayong yung iba kasi ganito, di ba? Yung hindi na ako magbabanggit ng pangalan, iba, ganyan-ganyan pa. Tapos, ang lakas-lakas pa ng boses, sisigaw-sigaw, hindi magiging, ang lapit na nga sa bibig, tapos sisigaw pa, hindi, yung tunog niya magiging distorted, sa tenga. Ganun lang. Di ba? Kahit medyo lakas ako boses ko, hindi ganun masakit. Hindi ka tulad ganito, di ba? Hindi ko nababanggitin kung sino gumagawa niyan. Pero anyway, yun lang, tuloy. Umaaraw na ayaw nyo pa rin magpapasok, DepEd. Yung mga teachers dyan, pa TikTok, pabenta-benta ng sideline nila sa mga... Una, sino ba nagde-declare kung walang pasok? Mga teacher ba? Sila ba nagde-decide? Di ba hindi? Mga ibang ahensya ng gobyerno. Teacher sumusunod lang sa utos yan eh. Ewan, ba't galit na galit ka sa mga teacher? Hindi naman teacher ang nagdesisyon nun na walang pasok o something. Yung iba nga, gusto talaga pumasok dahil meron ng exam o may mga lesson na kailangan nilang ituro. Kasi, di ba, mabibehind sila o maipag-iiwanan sila na kakapusin sila ng panahon. Baka pagdating ng bakasyon, hindi mag-extend pa yung school year dahil lang, yun nga, may mga lag o may mga, may mga kulang pa. estudyante nila. Iba nga nag-online seller pa eh. Wala kang masama sa ganun sana. Kaya lang gawin nyo naman. Wala naman palang masama eh. Tsaka yung iba, nag-online selling o nagbi-business sila, nagsa-sideline. Dahil maraming gastusin. Mahal ang bilihin sa Pilipinas o kahit sa ibang lugar. Ano naman kung nag-sa-sideline sila para panggastos. Tsaka minsan nga, inaabunuhan pa nila yung mga gastusin sa eskwelahan. Eh. Pati pa ba naman yun? Pinuna. Ang laki ng galit dito sa mga teacher. Eh. Bakit? Yung trabaho nyo. Kaya nga masasabi ko isa sa pinakatamad na ahensya na gobyerno itong DepEd na to. At yung Paano tamad? O nga pala, naisip ko lang nagtuturo sila. Tapos may sideline pa, nag-online selling. Paano naging tamad yun? Maabilidad nga. Busy. Tamad ba yun? Labo nito yun. at yung mga nagtatrabaho dyan ng mga teachers. Tangina, may PRC kayo, may lisensya kayo. Pero hindi nyo kaya pangatawanan. Sabi, hindi mo kami tamad, ang tamad yung mga admin. Kasama kayo doon, party kayo ng DepEd eh. Talagang galit na galit eh. Ba't hindi ka sa DepEd umangal? Party pala ng DepEd eh. O, labo eh, no? Party kayo ng ahensya na yan eh. Kasama kayo sa mga tamad. Okay. Huwag nyo nang i-defend dyan. Kasama kayo dyan. Kasi kung talagang hindi kayo tamad, ba't di kayo magwelga? Nakapagwelga nga kayo sa sweldo nyo eh. So, pag nagwelga, hindi na tamad. Ganun ba kadali magwelga? Ano sila ng gobyerno eh? Empleyado ng gobyerno, pwede ba silang magwelga laban sa gobyerno? Tsaka, wala na ang pasok, sabi mo eh. Ilang araw na nga walang pasok, tapos gusto mo magwelga pa? Baka lalo ka na naman mainis yan pag wala na naman pasok yung mga bata. Si Doc Rong na to, maling-mali eh, no? Magagalit ka dahil walang pasok. Ilang linggo na. Tapos gusto mo magwelga pa sila, di wala na naman pasok. Labo ka usap. Nakapagwelga nga kayo sa sweldo nyo, pero yung mga estudyante nyo, hindi nyo kaya paglaban nyo, kaya pagwelga. Kasi So magwewelga ka kasi bagyo. Ano yung paglalaban nila? Pumasok kahit bumabagyo. Paano naman yung safety ng mga bata at ng mga ibang empleyado sa school? So yung mga teacher, magwewelga. Papasukin nyo kami, papasukin nyo yung mga bata, mga estudyante, mga mag-aaral, kahit umuulan. Yun ba gusto mong ipagwelga nila? Ano? Common sense. sila nakakapasok. Diba? Doon pala sa logic na yun, bagsak na kayo eh. Kung ginegradean ko kayo, Logic. Speaking of logic, anong logic na ginagamit mo? Labo eh. No? pero yung mga estudyante nyo, hindi nyo kaya paglaban nyo, kaya pagwelga. Kasi hindi na sila nakakapasok. Diba? Doon pala sa logic na yun, bagsak na kayo eh. Kung ginegradean ko kayo, bagsak na kayo eh. Isa sa pinakatamad na ahensya ng gobyerno itong DepEd na to. And coming from a family of teachers, man, I'm so disappointed sa DepEd ngayon. So, ayun na naman kung disappointed ka. Diba? Anong mangyayari? So, ngayon alam ng mga teacher na disappointed ka, kung malaman ng DepEd na disappointed ka, ano yung action sila? Uy, nakakaya, Doc Ron? Ay, kay Doc Ron? Ano
nangyayari dito? Ang tawag kasi sa ganyan, rage bait. Gagalitin yung mga tao. Para ano? Para may mag-react, may magalit, engagement. Yun lang naman yun eh. Papansin din to eh. No? Huwag nagagalit dahil walang pasok. Pero mag-welga kayo. Di pag nag-welga, wala na namang pasok. Isip-isip naman. Tsaka, bakit galit na kayo sa mga teacher? Anong issue? But out of the blue, out of nowhere, bigla mong pagagalitan mga teacher? Diba? Punta ka na lang sa DepEd, doon ka na lang umangal.